Nailigtas ni Reka si Ana sa kamay ni Kurei gamit ang kanyang 8 flame dragons. Pero binantaan ni Kurei si Reka na magsanay ng husto dahil sa susunod nilang pagkikita, hindi na siya iiwang buhay ni Kurei. Pagkatapos ng laban, inibitahan sila ni Emma Kagehoshi na magpunta sa kanilang tahanan sa bundok. Ang muling pagsilang ng kahapon, 400 taong katotohanan. Ako, wala nang daan dito ah. Ayon dito sa mapang ibinigay ni Emma, malapit na lang dito ang bahay niya. Baka naman kumanan kayo, ibis na kumaliwa. Hindi ako nagkamali. Sana po makita na namin ang bahay ni Emma Kagehoshi. Di ba prayer statue yun? Kung effective nga yan, di hindi na tayo naligaw. Bakit? May masama ba sa ginagawa ng prinsesa ko? Reka, nagpapatawa lang ako. Masyado naman kayo pikon eh. Ang nakapagtataka lang, bakit meron ganyang estatwa dito, samantalang hindi naman ito puntahan ng mga tao? Maligayang pagdating. Emma naman, nasan ka na ba? Ikutin ninyo ang estatwa papunta sa kanan. Kanan ha? Sige, 1, 2, 3! Tago-tago talaga ang daraanan. Maghihintay ako sa dulo ng landas na ito. Baka may patibong lang dyan, ha? Oh, huwag ka na matakot. Tayo na, prinsesa. Huli kayo. Tingnan nyo! Sino sila ulong umipo sa akin? Ibig mo sabihin hindi siya hirap tunawa ako? Max, wala ka talagang kadalagan! Bakit mo naman ako sinuntok? Sir, kayo pala! Sorry, ha? Mga pasaway. Huh? Kusang sumisindi ang mga ilawan kapag sumasara ang lagusan. Ang ganitong sistema ay parang ginawa 400 taon na nakakaraan. At hanggang ngayon, gumagana pa. Sigurado ang kaalamang ito ay mula pa sa angkan ng Hokage. Mukhang malapit na tayo sa labas. Makalumang disenyo ng bahay na to ah. Oo nga, pareho ng estilo ng bahay ko. Ang ganda ng mga karpa. Nakakatuwa. Ana, hanggang dyan ka na lang. Bakit? Baka mahulog ka sa bangin. Ha? Isa maligno yata ang lugar na ito eh. Umalis na tayo. Ang lugar na ito ay ginamit ng mga Hokage ninja upang makaligtas sa panganib. Ikaw ba yan, Emma? Ang sexy mo pala pag nakaayos. Domon, pag hindi ka pa tumigil, lilipad itong kamao sa mukha mo! Kagaya nga ng napansin ninyo, ang lugar na ito ay ginawa sa gilid ng isang bangin at wala nang iba pang daan papunta rito kundi ang dinaanan nyo lamang. Isa pa, ang bahay ay sadyang ginawa upang ang bangin at mga puno ay magsilbing kublihan o taguan ito. Ang galing talaga ng mga Hokage. Maraming salamat sa inyong pagdating. Ako nga palang may-ari ng tahanan ito. Ako si Emma Kagehoshi. Maraming salamat din sa iyong pag-imbita sa amin. Sana lang hindi kami maging abala sa'yo. Naisip ko lang na ang lahat ng sangkot sa mga nangyari noong isang araw ay nararapat lamang na marinig ang aming kasaysayan. Ang kasaysayan ng Hokage. Teka, sandali. Huh? Hindi ba bahay ito ng isang ninja? Eh di sigurado maraming patibong na nagkaalat dito. Paano kung meron din itong bumabagsak na kisame o kaya nalalaglag na sahig? Max! Aray ko po! Pasensya na kayo, medyo marupok ang kahoy sa bahaging ito ng bahay. Unang-una, nais ko sanang humingi ng paumanhin sa lahat. Nagpakilala ko sa inyo bilang si Emma Kagehoshi, subalit ang tunay kong pangalan ay Kagero. Reka, ako ang ina. Huh? Ay, nako. Sabi ko na nga po, puro kasinungalingan lang ang maririnig ko. Nag-aaksela ako ng oras dito. Makauwi na nga. Sandali lang, Reka. Wala kang karapatan para pigilan ako. Sabi ko, sandali. Ang kulit talaga. Huwag mo sanang mamasamain pero hindi ba masyadong bata ang itsura mo para maging nanay ni Reka? Mukhang 20 taon ka lang eh. Oo nga, tama si Sir Suko. Yung nanay ko nga, tanda na itsura nun eh. Huwag ka namang magsalita ng ganyan sa nanay mo! Alam kong mahirap paniwala ng mga sinabi ko, pero yan ang katotohanan. 400 taon lang nakakaraan. Maraming uri ng pangkat ng mga ninjang nabuhay nung panahon yun. Ang Iga, Konga, Fuma. At ang panghuli, ang Hokage. Totoo ba? Nagsilang ka na raw, mahal ko? Oo, tapos na. Isa pong malusog na lalaking siyang anak niyo, Master Oka. Maraming salamat, Kagero, sa ibinigay mo sa akin. Ito'y isang karangalan para sa akin. Oo, tingnan nyo nga. Ang kanyang mga luway parang nag-aalab na apoy. Kung ganun, tatawagin natin siya sa pangalang Reka. Reka, Ngayong gabi magdiriwang tayo! si Master Oka ay ang ika-26 na pinuno ng Hokage at ang batang isinilang namin ay nagngangalang Reka. Naway tanggapin niyo ang aming pagbati. Oo nga, maligayang bati. Maraming salamat sa inyo. Balita ko, isa raw itong malusog at nakatutuwang lalaki. Tanggapin niyo ang aming ali sa bagong silang. Padaanin niyo. Huh? Mawala ka lang na po. Sandali lang. Padaanin mo. Ikaw pala, Mr. Serena. Yan na ba ang bata? Nandito ako para ibigay ang aking handog sa kanya. Eto, tanggapin mo! Ha! Mga pungunang tao! Nakalimutan mo yatang magpasalamat sa akin. Maraming salamat, Mr. Serena. Anong nangyari?
Reyna, Masyado ka na yatang nagiging abala dito, kaya nakakalimutan mo na pumunta sa akin. Mahal ko. anong ginagawa mo dito? Naparito ako upang magbigay ng aking alay. Anong alay? Huh? Umalis ka na. At sa iyong paglisan, kalilimutan ko ng insidenteng ito. Sige na! Kagero, hindi ko ituturing na isang tagumpay ang paggayan sa'yo ng aking Panginoon. Ang bastardong yan ay hindi kailanman magiging pinuno ng ating angkan. Kung sakasakali, maaari siyang gawing pananggalang ng ilan sa ating mandirigma. Maaari din siyang magsilbi sa pamunuan ng aking anak dahil siya ang kaisa-isang nagmana ng kapangyarihan ng kanyang ama. Si Master Oka at Mistress Reyna ay nagsilang din ng isang batang lalaki. 4 na taon lang nakalipas ng panahon na yun. Ang batang yun ay si Kurey. Anong sabi mo? Teka, kayong dalawa ni Kurey ay mula sa isang dugo. Iisa ang iyong ama. Ibig sabihin si Kurey ay kapatid ko. So, Kagero's hideout is through this cave? Yeah, I saw him enter with my own 2 eyes. Yeah, but we're supposed to report back to Master Kure the moment we find Kagero's hiding place. So you better be absolutely sure about this, Saruji. Trust me, the ones with the Madogus who burned down Master Kurei's mansion went right through there. You sure? Hindi ibig sabihin na ngayong alam na natin kung saan siya nagtatago, ay tataas na tayo ng ranggo ni Master Kurei. Pero kung ihahatid natin sa kanya ang ulo ng mga taong nandyan sa loob, sigurado matutuwa siya nito ng gusto. Talagang matalino ka, Saruji. Sunimaru, Hanimaru, ito na ang tamang pagkakataon para may pakita ang ating kakayahan. Tama sabi mo, kuya. Kuchibashi Maru, ang hari ng Kuchibashi. Isago, ang tawag mo, Hanimaru! Ako si Sunimaru, ang may lakas ng 10 leon! Kami ang pinakamabangis. Ang pinakamalakas! Na 3 hangal! Maganda na sana eh. Pinapangit mo pa. Ano ka ba? Kung anong laki ng katawan mo, siya naman liit ang utak mo! Di na bale. Tayo na. Tatapusin na natin ang mga tao yan. Si Kurey ay matanda sa iyo ng 4 na taon. Eh di, ibig sabihin, mga 20 taon na siya. Ngayon, malinaw na sa akin kung bakit pareho sila may kakayahang tumira ng apoy. Subalit ang mga sumunod na pangyayari ay hindi na sana naganap. Anong ibig mong sabihin, Kagero? Kadalasan, hindi mahalaga kung gaano karami anak ng isang Flame Master dahil ang pangalayan siyang nagmamana ng kanyang kapangyarihan. Kaya naman, inasahan ko na si Reka ay mabubuhay bilang isang normal na bata. Subalit 7 araw pagkatapos ng isilang. Salbahe talaga yan si Mistress Reyna. Maaaring siya ang ina ng ating magiging pinuno. Subalit, hindi yun sapat para maging mapagmataas siya. Ha? Huwag mo sabihin niya sa harap ng ating pinuno. Kaya nga ako narito upang mayaman niyang aking nasa loob. Ang lahat po ng mga babae nangingilag sa kanya. Ipagpuman ninyo, naging abala ako sa pakikidigma, kaya't hindi ko alam ang mga problemang idinudulot sa inyo ni Reyna. Hindi naman namin kayo sinisisi. Alam namin na may tungkulin kayong pangalagaan ng ating angkan. Sana si Kagero na lamang ang nagluwal ng susunod na pinuno ng mga Hokage. Itiko mo nga yung bibig mo! Ang totoo niyan, malaki ang pasasalamat ko at hindi si Reka ang tagapagmana ng Flame Master. Mabigat na tungkulin ng kanyang papasanin kung siyang mamumuno sa ating angkan. Ang nais ko lang ay lumaki siyang masaya at mamuhay ng normal gaya ng ibang bata. Napakabuti mong ina, Kagero. Aba, tingnan nyo. Alam niya yata siya yung pinag-uusapan. Anong problema, Reka? Ha? Diyos ko, paano nangyari ito? Panginoon, ang iyong anak ay... Itaglay siyang alab. Si Reka ay isang anak ng alab. Isa lang ang dapat magmana ng kapangyarihang ito. Dapat sa isa lamang. Pero bakit nangyaring ganito? Wala akong pakialam kahit ang isinilang ni Kagero ay may taglay ding kapangyarihan. Napagpasyahan na noong pamana ang aking si Kurey ang susunod na mamumuno sa atin. Isang masamang pangitain na magkaroon ng ikalawang anak ng alab. Kailangan siya mawala. Ang lupit mo naman. Kung wala kang lakas ng loob para gawin ito, Anong gagawin mo? ako na lang magpapatay sa anak mo kung hindi mo kaya. Tigilan mo niyan, Reyna! At bakit ako titigil? Ang batang yan ay salot at magdadala ng kamalasan sa atin. Malahibig kayo. Tama ka. Ang pagkakaroon ng 2 anak ng alab ay magdadala ng kamalasan sa ating angkan. Isa lang ang solusyon. Ayon sa mga nakasulat sa ating kasaysayan, may mga ganito ring pangyayari ang naiulat sa ating angkan. Subalit nagaganap lamang ito kapag ang unang anak ay hindi karapat-dapat mamuno sa angkan ng Hokage. Si Kurey na unang anak ang dapat mawala. Hindi maaari! At ano sa mga katangian ni Kurey ang hindi karapat-dapat para maging pinuno? Paano ka nakakasiguro na hindi nga siya? Nakita ko na simula pa lamang nang siya isilang sa ating angkan ang kanyang buktot na pag-iisip, ang kanyang sinumpang alab. Ano bang ibig mong sabihin? Ipainom mo yan kay Kurey. Inanda namin yan upang maging matiwasay ang kanyang pagpanaw. Hindi natin kailangan ng 2 pinuno. Pero ama, kailangan ba talaga natin gawin ito? Kung siya'y mabubuhay dadanas ng matinding kahirapan ng ating angkan, yan ang kanyang kapalaran. Reyna, nakikiramay ako subalit kailangan mo maunawahan. Hindi maaari! Si Kurey ang unang anak ng alab at siya ang dapat mamuno sa ating lahat! Bakit hindi si Reka ang patayin ninyo? Reyna, patawarin mo kami. Huwag mo ituloy, Ama. Nakikiusap ako. Parang awa mo na. Huwag mo ipapatay si Kurey. Kagero, Nakikiusap ka para sa kanyang buhay samantalang nais patayin ni Reyna ang iyong anak. Si Kurey ay musmus pa lamang. Hindi siyang dapat sisihin sa mga nangyayaring ito. Pakiusap. Huwag niyo siyang patayin. ama ko, nakikiusap ako sa inyo. Alam kong balang araw ay pagsisisihan ko. Subalit si Kurey at si Reka ay mula sa aking dugo. Huwag niyo po siya ipapatay. Ang pakiusap ko at ni Master Oka ay tinanggap ng lahat. Si Reyna at Kurey ay pinaalis sa kanilang tahanan at pinatira malayo sa karamihan. Hindi ba dyan nakatira si Mistress Reyna? Pinalaya sila sa bayan, kaya wag mo na siyang tawaging mistress. Masyado siya mapagmataas dahil akala niya siyang ina ng susunod nating pinuno. Mabuti nga sa kanya. Pasalamat nga siya, hindi sila pinali sa ating baryo eh. Makalipas ang 1 taon.
Umalis ka na dito dahil hindi ko kailangan ng iyong kawang gawa. Mistress Reyna, Huwag mo ko hawakan! babalik na lang ho ako ulit. Huwag na huwag kang babalik dito! Nagkukunwari pa siyang naaawa sa akin. Pero alam kong sa loob niya pinagtatawanan niya ako. Sampain ka! Inay? Kore! Oh, ang kawawa kong anak! Hinapi ka na naman ng mga bata, hindi ba? Ikaw na sana ang mamumuno sa atin. Kung hindi lang sana pinanganak si Reka. Inay, kung mamamatay ba si Reka, hindi na tayo dadanas ng paghihirap, hindi ba? Ano problema, Reka? Kore! Ano ginagawa mo? Ano nangyari? Anong nangyari dito? Kaya mo anak ko! Reka! Reka! Ang bata! Ba't mo ginawa yun? Kunin mo ang patalim! Tumamatay na, Doktor! Oo! Nakakakilabot! Ang sinumpang batang may kagagawan! Ang sugat na dinulot sa inyo, Ray, ay umabot hanggang sa iyong mga pisngi. Subalit, hindi naman napahamak ang iyong buhay. Grabe naman! Mga 5 taon lang siya, no, di ba? Nagawa yun na isang bata. Hindi mo man ito maalala. Pero ako ang nagbigay ng sugat na yan sa'yo. Matapos pagtangkaan ng buhay ni Reka, si Kuray ay pinakulong. Sige na, ubusin mo ng lahat ng yan. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman namin lalasunin eh. Siyempre, hindi ka naman makakalaya hanggat di ka papatay, no? Maaari bang malaman kung ano ng kalagayan ng aking ina? Wala siyang kinalaman dito. Ang pagkakaalam ko ay lumalala ng kanyang sakit. Si Kuray ay dapat makulong habang buhay. Pero nang sumunod na mga araw, Balita! Wala ka balita! Kailangan sabihin ko ito kay Okadono Aiden! Ano? Sigurado ka ba? Oo, ang Oni ay paparating na sa ating baryo. Dumating na sila. Ano, Oni? isang napakasamang pangkat na papunta sa bayan ng Hokage. Ito na siguro ang bahay ni Kagero. Ako nang bahalang tumapos sa Elemental Masters. Ako naman dudulog sa mga buto nila. Sina Kuchibashimaru, Hanimaru at Shunimaru ang mga bagong tauhan ni Kuray. Walang kaalam-alam ang mga bagong Elemental Master na may paparating na pangalan.